Ito po ang sinasabi ni San Pablo sa unang Korinto Kapitulo 4, versikulo 15. Even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through the gospel. I became your father through the gospel. Bakit po naging ama si San Pablo? Dahil po sa magandang balita. Ngayon, sasabihin niya, bakit ang Santo Papa hinahanapan nyo ng pangalan letra por letra sa Biblia? Simple lang. Simple lang. Bukod sa hindi naman itinaguyod ng mga apostol ang katawagang Santo Papa, labag pa ang terminong iyan sa Biblia. Ito'y isa sa mga bahagi sa kanilang propaganda. Sino mang tao sa lupa ay bawal na tawaging ama. Pero paano pangangatwiran na lang itong magkaibigan si Mr. Abe, paring Katoliko, at yung kanyang kaibigan o kasamang abogado niya si Attorney Mars. Ang ginawa nila, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, nireferensya po nila si Abraham. Mabuti po, panoorin natin sila. Kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, umpisa pa lamang po ng Biblia, katakot-takot na tao na yung tinawag na ama. At ito nga po'y patutunayan dito sa atin ng Biblia. Protestante po yung ating babasahin na paboritong-paborito nitong mga born again. Yung New International Version. Ang binasa po ni Attorney Mars kanina ay ang King James Version. No, yung lumang version ng Protestant Bible. Ito naman yung Evangelical or Born Again Bible. Sabi po dito sa New International Version ng Matthew chapter 1, no verse 1 to 16, ay paiiksiin ko na lamang po yung basa. Sa verse 2, Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, and so on and so forth. Ay may binilang ko po yan, 36 lahat ng tao. Yan ay mga tao, tao. Na tinawag na Father. Yes. At yan po ay sa pasimula pa lamang ng bagong tipan sa aklat ni San Mateo ay talagang pinulbos na ng pagtawag ng Father doon sa Matthew chapter 1, verse 1 to 16. Kapatid na Bobby, yan ang sinasabi ng mag-BFF. Si Attorney Mars at saka si Mr. Abe na pari ng simbahang Katoliko. Kaya pagka raw tinupad yung nasa Mateo 23:9 ukol sa pagbabawal na huwag tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sino raw ang unang sumalangsang dun sa pahayag na yung pagka ginamit daw natin yun sa mga paring Katoliko? Si Apostol Mateo raw, kapatid na Michael. Kaya lumalabas, parang pinag-aaway pa ang Panginoong Jesucristo at si Apostol Mateo. Pakinggan natin sila. Kung meron mang sumalangsang lalabas, Father, doon sa binabanggit sa Mateo 23:9 ay si San Mateo mismo. Exactly. At ilang beses niyang nilabag yung binabanggit niya sa Mateo 23:9. So, yon ang bahagi ng video na ginagamit nila. Analyze natin si Dudge Talibong. Mateo 23:9, huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. Angkol, nakasulat talaga. Tama, nakasulat talaga. Pero out of context ang ating mga kapatid na nasa iba yung pananampalataya, Dodge, no? Lalo na sa ibang mga sikta, kung anong siktang inaniban mo, alam naman natin na wala talagang sariling Biblia. Ang iba't ibang sikta, namimili lang at nakibasa. Pero bago dyan, mga kapatid, kung pansinin ninyo yung atake ng INC ng mga ministro, bawal daw ang pagtawag na ama o father. Pero alam niyo ba na kung bawal ang pagtawag na father, ministro mismo ni Manalo, si Father Abi, tinawag niya na Father Abi. Po natin, mga mahal namin sumusubaybay, agad ang iminamatwid po ni na Attorney Mars
at ni Father Abe. Medyo natawagan po ako ng pansin doon sa Attorney Mars. Attorney Marwil, yung kasama nung paring si lang Father Abe. Pero ang tawag niya, Attorney Mars. Oh, so, nakalimutan na ba sa ministro ni Felix Manalo na ang kanilang doktrina, bawal daw ang pagtawag na ama sa pare? Para yatang nakalimutan agad ng ministro ni Felix Manalo. Bakit? Tinawag niyang Father Abe. Pero dahil gusto nila letra por letra na dapat mabasa sa Biblia, ibalik natin sa kanila. Saan mabasa sa Biblia na utos, dahil letra por letra, utos ng ating Panginoong Hesus, tawagin mo ninyo ang mga ngaral na pastor. Although may mabasang pastor sa Biblia, but ang tunay na pastor sa Gawa Kapitulo 20-28 ay mga obispo. Pero ang tawag nila sa kanilang mga ngaral, pastor, o sa Iglesia ni Cristo, ministro. Di ba? May mabasa ba na sinabi yan ng ating Panginoon Jesucristo? Di. Kumuha lang sila ng kapiraso sa Biblia, mga kapatid. Okay. Tandaan natin, Bible must be interpreted according to the context in which it emerges. Itong mga tuligsa sa iba't ibang siktang protestante, sa mga siktang tatag lamang ng tao, na bawal daw tawaging father, bawal daw tawaging padre ang mga kaparian. Ang ginagamit nila, tama ka, Dodge, no? Dahil yun talaga ang aral ng mga protestante, yung mabasa, himay-himayin natin, Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang dito sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. At ipaparis nila, mga kapatid, itong aklat Katoliko ng may akda ay si Father Juan Trinidad na nakasulat dito na palagi nilang binabanggit sa kanilang programa sa TV. Nakasulat kasi, at dahil ang mga saserdote ay nangangasiwa sa kaluluwa sa pamamagitan, sila'y tinatawag na ama ng ating kaluluwa. So, kaya sabi nila, di po ba tinatawag na ama ng kaluluwa? Malinaw naman umano sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. Bawal ang pagtawag ng ama sa sinumang tao na nasa lupa. Una, mga kapatid, ang pag-unawa nitong iba't ibang mga sikta na tatag lamang ng tao na sumulpot sa bagong panahon, na labag daw ang pagtawag na father sa mga pari dahil sa talatang ito. At may iba ding mga protestante tulad ng Iglesia ni Kristong kay Manalo na ang tuligsa nila sa mga pari at sa Santo Papa, mga kapatid, dahil daw ama ng kaluluwa, bawal talaga yan dahil sa Biblia, ginagamit nila na referensya, pero diferensya ang kanilang unawa, Ezekiel 18:4, na ang Diyos lamang ang ama ng kaluluwa. Isa-isahin po natin, mga mahal na kapatid, dahil ito'y talagang isa sa mga pinagdikdikang aral sa ibang sekta, no, laban sa pananampalatayang Katoliko. Isa-isahin natin at sasagutin natin ang kanilang akusasyon. Una, labag ba sa Biblia ayon sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9, ang pagtawag na ama sa kaparian? Pangalawa, katumbas ba ang pagiging ama ng kaluluwa sa mga pari sa ama ng kaluluwa sa Diyos ayon sa Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 4. Bakit ba tinatawag na father o ama ang mga kaparian? Labag ba ito talaga sa
San Mateo Kapitulo 23:9, out of context ang ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Ang problema ng iba't ibang sikta. Na una, literal ang kanilang unawa sa talata sa Biblia. At yung gagamitin nilang akusasyon laban sa simbahang Katoliko, literal ang kanilang pag-unawa. So kung ganon, kung di naman magtawag na Ama sa sino mang tao na nasa lupa, ang tanong dito, ano ang tawag nila sa kanilang tatay dito sa lupa? Alang naman pare. Dahil sabi kasi sa naturang talata na ginagamit nila, huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao dito sa lupa. Iyong tatay nila. Tatay ng mga protestante, ng mga born again. Tao yun, di po ba? At nasa lupa din yun. Kung bawal ang pagtawag, ayon sa talatang San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9, na literal na interpretasyon, abay, nakalabag sila mga kapatid sa nakasulat sa Biblia. Pero baka sabihin na, hindi. Yung ama ng espiritual ang tinutukoy dyan. Una, pag-aralan natin, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Bakit? Pinagputol-putol kasi nila, mga kapatid, ang talata. Pinagchap-chap nila yung ginagamit nilang talata. Kaya dapat binasa nila yung katabing talata. Ano yung katabing talata? Di po ba ang binasa nila Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. May mga katabing talata. Ba't di nila simulan sa 8, pagkatapos ituloy nila doon sa 10? Kumplituhin natin. Isasama natin ang 8 at itutuloy natin sa 10. Ano ba ang nakasulat diyan? Ito po ang nakasulat, mga kapatid, para sa inyong kaalaman. Dahil sa kanilang literal na unawa. Tingnan natin Ito ang nakasulat. Huwag kayong patawag sa mga tao na guro, sapagkat iisa ang inyong pinuno, si Kristo. At kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. Sa 10. Huwag kayong patawag na mga pinuno, sapagkat iisa ang inyong pinuno, si Kristo. Napansin niyo ba kung di lang nila pagchap-chapin sa English, ito ang nakasulat sa English na salin, mga kapatid. San Mateo 23, ituloy sa 8, simulan din sa 10. You must not be called teacher, because you are all equal and have only one teacher. And you must not call anyone here on earth Father, because you have only one Father in heaven. You must not call teacher, because you are all equal and have only one teacher. Ano daw? Maliban sa Father, bawal ang pagtawag na guro. Iniwasan nila yan. Hindi lang. Bawal ang pagtawag na pinuno, leader. Sa 10, sa 8, bawal tawaging guro o teacher. Anong tawag nila sa mga guro sa paaralan? Dito pa lang kung literal ang pag-unawa ng mga anti-katoliko, mga kapatid, abay, dito pa lang, nalabag na nila. Bakit? Malinaw kung simulan natin sa 8. Anong sabi? Bawal ang pagtawag na guro sa English, teacher. Ang daming guro sa paaralan. Hindi lang yan. Ituloy sa 10.
Bawal din ang pagtawag ng mga pinuno. Ibig sabihin, leader. Edi, ano ang tawag nila sa nasa gobyerno? Kaya lalabas mga kapatid na kung simulan natin ang pagbasa sa 8, tandaan ninyo ha, dahil ang kanilang ginagamit, yun lang, Mateo 23:9. Pero simulan niyo sa 8, ituloy sa 10. Lalabas na kung letra por letra ang pag-unawa sa nakasulat sa San Mateo Kapitulo 23:9, lalabas na itong mga anti-katoliko na tuligsang-tuligsa gamit ang San Mateo Kapitulo 23:9, abay, sila mismo nakalabag sa nakasulat sa San Mateo Kapitulo 23:8 at San Mateo Kapitulo 23:10. Kaya nga, iniwasan nila, pinagchap-chap nila, iniwasan nila ang katabing talata. Siyempre, kukunin lang nila yung konteksto na ibabato nila laban sa pananampalatayang Katoliko. Pero yung katabing talata na tatama din sa kanila, ay panay iwas. So, ito'y nagpatunay mga kapatid na ang mga anti-Catholic Protestants are guilty and committed much of this violation of the verses 8 and 10 for using this word, which also contradicts them in real life. Bakit? San Mateo Kapitulo 23:9, yun lang ang ginagamit nila. Pagkatapos, iniwasan nila ang 8 at 10. Kaya mag-ingat kayo sa ganitong paraan, ganitong taktika ng mga anti-katoliko, mga kapatid. No? So, kaya nga, kung nagsubaybay kayo sa ating programa, lalo na sa mga naghahanap ng katotohanan, yon, mabuksan talaga ninyo ang kaisipan. Dahil lahat ng mga sikta, Mateo 23:9 lang ang ginagamit nila. So, ngayon, kung sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na bawal tawaging Ama ang sino mang tao dito sa lupa, San Mateo Kapitulo 23:9, ibig sabihin, kung sinabi ko kanina na Bible must be interpreted according to the context in which it emerged, may dahilan yon kung bakit sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit niya sinabi? Una, dapat pag-aralan natin para malaman. Ituloy lang natin ang pagbasa, mga kapatid, hanggang sa talatang 12 at 13. Malalaman natin na ang mga Pariseo at ang mga Eskriba noon ang pinatatamaan ng ating Panginoon Jesucristo kung bakit sila pinatatamaan ng ating Panginoon Jesucristo sa verse 8, 9, at 10 na iniwasan ng mga anti-katoliko. Ito ang mabasa, mga kapatid. Iniwasan kasi ng mga iba yung pananampalataya. Ito ang mabasa. Mateo 23:12-13. Ang sino mang magtataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang sino mang magpapakumbaba sa kanyang sarili ay itataas. Ngunit sa aba ninyo, mga guro ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, ito ay sapagkat isinara ninyo ang paghahari ng langit sa harap ng mga tao. Hindi kayo pumasok, at ang mga pumasok ay inyong hinahadlangan. Yun ang mabasa na iniwasan naman ng mga anti-Catholic, mga kapatid. Ibig sabihin, napakalinaw sa konteksto na ang pinatungkulan ng ating Panginoon Jesucristo
na call no man's father yung mga hambog, yung mga nagmamataas na mga Pariseo at Eskreba sa kontekstong yan. Tinatawag silang ama ng mga tao, pero nagmamataas naman sa kanilang mga tungkulin. Sila yung mga nagyayabang, sila yung mga hambog na mga kinukundina ng ating Panginoong Hesukristo ang pagiging mapang-ibabaw o mapagmataas. Ang mga Hudyo, ang mga Eskreba, ang mga Pariseo, iyan ang buong istorya sa San Mateo Kapitulo 23, mga kapatid, na dapat binasa ang buong istorya kasi kung chap-chap at literal yung pag-unawa nila, abay, malinaw na yung kanilang interpretasyon sa Biblia, chap-chap din kahit literal. Lalabas na kontra-kontra din ang nakasulat sa Biblia na ipinagbabawal ni Jesus. Tapos, ang mga disipulo ng ating Panginoon Jesucristo, ibig ba sabihin, nakalabag na sa nakasulat sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9? Bakit? Di nyo ba alam na si San Juan, sinulat niya sa mga mangangaral na mga kapatid na nasa Episo bilang ama? Mabasa ba yan sa Biblia? O eto, imposible naman kung di ito alam kung para sa kanila, Bible alone sila. 1 John chapter 2, verse 13, New American Version, I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. Ano daw? I am writing you, fathers. Si San Juan ang nagsabi niyan. May tinatawag siyang ama. O sa Tagalog pa, mga kapatid, ito ang sabi niya, sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakilala ninyo siya, nasa simula pa'y siya na. Si San Juan dito, nagtawag na ama. Ang tanong, nilabag ba ni San Juan ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9? Siyempre hindi. Dahil alam niya na ang mga mangangaral sa Episo ay hindi naman mapagmataas. Hindi mga hambog tulad sa mga Pariseo na yun ang kinukondina ng ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 14. Hindi lang yan, mga kapatid. Si Mikas, sa Biblia, direktang tinatawag niyang ama, yung pare. Imposible, di nila yan nabasa. O, ito, basahin ninyo sa Lumang Tipan, Judges chapter 18, verse 19. Be quiet, they replied. Put your hand over your mouth and come with us and become our father and priest. Ano daw? Become our father and priest. Magiging kang ama namin at aming pare. So ano yan? Nakalabag na ba yan? At tandaan ninyo mga kapatid, si San Pablo, pare. Sa Biblia. Si San Pablo, pare. Asan mabasa na si San Pablo, pare? Ito, mabasa natin mga kapatid. Roma Kapitulo 15, versikulo 16. Upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya sa isang pare sa mga hentel, ipinangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y magiging handog, nakalugod-lugod sa Kanya dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. Ano daw sa Roma Kapitulo 15, versikulo 16, si San Pablo, Father at pare. At sa kanyang pagiging pare, may vow of celibacy siya. Bakit? Wala siyang asawa. Kaya hindi ito
kasama ng mga pastor at mga ministro. Bakit? Anong sabi ni San Pablo? Ito, unang Korinto 7:8. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda. Mabuti pa sa kanila ang mananatiling katulad ko na walang asawa. Ano daw si San Pablo? Sa Roma, Kapitulo 15, 16, siya'y pare. Sa unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 8, siya'y walang asawa. Tanong, kung mabasa natin na si San Pablo ay pare, sa Roma 15:16, at kung mabasa natin sa unang Korinto 7:8 na siya'y walang asawa, mabasa ba natin na siya'y tinawag na ama? Ito sa unang mga taga-Korinto 4:15. Kahit magkaroon pa kayo ng 10,000 tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama, sapagkat naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Ano? Iisa lang ang ama at ipinanganak umano sa pamamagitan ng pagdala sa magandang balita. Kung sinabi ni San Pablo sa ibang talata talaga mga kapatid, mabasa diyan, tinatawag siyang ama sa pananampalataya. Ako'y nagiging ama sa pananampalataya. Ibig ba sabihin, dahil sinabi yan ni San Pablo, mga kapatid, may nabasa ako kay Rolin Joaquin Buswindel, naniniwala ka ba sa rebulto? Natural kong rebulto sa mga santo, pinaniniwalaan namin yan. Pero pag rebulto sa Diyos-Diyosan, yun ang ipinagbabawal. Dahil sa Biblia, alam mo, kung pag-aralan mo ang Biblia, kapatid, hindi lahat na mga larawan ay ipinagbabawal sa Biblia. No? Ang Diyos mismo, alam mo ba, ang Diyos mismo ay nag-utos na gawan siyang altar, gawan din siyang monumento ang Panginoon. Imposible naman kung inosente ang ating mga kapatid. Alam niyo ba kung ano ang ipinagbabawal sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5? May ipinagbabawal. Ito po ang ipinagbabawal kung tingnan natin ang The Living Bible na salin ng Protestante. Ito ang ipinagbabawal, hindi larawan ng mga santo. Pansinin niyo. You may worship no other God than me. You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. You must never vow or worship in any way. Worship it in any way. I, the Lord your God, I'm very possessive. I will not share your affection with any other gods. So ito ang ipinagbabawal na mga larawan, yung tinatawag na Diyos-Diyosan. At ano po ba yung Diyos-Diyosan? Una, kung tingnan natin ang mabasa sa Harper's Bible Dictionary, ito po mabasa natin. Page 567. All idols are images, but not all religious images are idols. Yun ang ipinagbabawal sa Diyos. No? Pero tanong, lahat ba ng mga larawan ay pinagbabawal ng Diyos o monumento o rebulto? Hindi. Malinaw yan sa Exodo Kapitulo 25, 19, 22. Ang Diyos may utos. Ano daw ang utos ng Diyos? Maggawa ka ng 2 rebulto ng mga kerubin. Gawin mo ito sa ginto. At hindi lang yan. May mabasa pa rin diyan sa Unang Hari Kapitulo 6, 29 na ang
ang buong paligid sa bahay ay inukitan ng ribulto ng mga kerubin at may mga punong palma. So ano ba yung bahay sa Bagong Tipan? Napakalinaw ang bahay. Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, ang bahay ay iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. Kaya nga, kung tignan natin ang Biblia, kapatid, no? Dahil ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya na allergic sa imahen o larawan, pero pinipili lang kasi nila ang mabasa. Halimbawa, kung lahat ng mga larawan sa Biblia ay ipinagbabawal ng Diyos, kung lahat na larawan na nasa Biblia ay ipinagbabawal ng Diyos, okay? Bakit ang templo ng Diyos sa Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17 ay may mga nakaukit na mga monumento? Monumento ng propeta at may mukha ng tao. Ngayon, sa Bagong Tipan, dahil gusto sila letra por letra, may mabasa ba na si San Pablo nang nangaral siya? Sa Bagong Tipan, gumagamit siya ng larawan, picture. Meron. Ang gagamitin po natin, protestante na salin, The Living Bible. Sa The Living Bible, dito po sa Galatians chapter 3 verse 1, ito po ang ating mabasa, mga kapatid. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Ano daw? Napakalinaw. The Living Bible, Protestant ito, na ang sabi, I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Anong mabasa? Itinaas ko ang placard sa harapan ninyo, kasama ang larawan ni Kristo na namatay sa cross. Kaya nga, hindi lahat na larawan diyan sa Biblia, kapatid, ay ipinagbabawal. Gising-gising naman pag may time. At research naman pag may time. Dahil ang ibang mga sikta, basta larawan, nilalahat na nila. Pero ang tanong, bakit sa Ikalawang Hari, Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18, inutos ng Diyos, inutusan si Propeta Josnias, inutusan ng Diyos, gibain, sunugin, wasakin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. Winasak yan, sinunog. Pero sabi ni Propeta Josnias, kanino yang monumento na nasa itaas? Sabi ng mga tao, monumento yan ang propeta. Anong sabi ni Propeta Josnias? Huwag niyo yang galawin. Ibig sabihin, hindi lahat na mga rebulto o monumento ay ipinagbabawal ng Diyos. Kaya, balik natin sa Ezekiel 41, versikulo 17-18, makita po natin na ang templo ng Diyos ay may mga nakaukit na larawan. May mga larawan ng mga anghel. Tanong, kung ang templo ng Diyos ay may mga larawan, at kung umanib ka sa sikta na wala talagang imahe o larawan, mag-isip-isip ka na, ito bubang napasukan mo talagang templo ng Diyos o budiga lang sa pirated na sikta? Isip-isip na, kapatid.